Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito naman tayo sa karugtong at ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers na pinipm niya ito sa ating FB page. Let's read the problem. The area of a right triangle is 18. One of its angles is 45 degrees. What is the hypotenuse of the triangle? Unang-una, intindihin natin yung given. Meron tayong right triangle. Anong ibig sabihin ng right triangle? Isa sa mga angles. Sa triangle, meron tatlong angles. Isa sa mga angles dyan ay 90 degrees. So this is 90 degrees. So meron tayong tatlong sides. Kapag sinabing yung isa dyan ay 45 degrees, malamang yung nasa kabila ay 45 degrees. Paano natin malalaman yan? Yung total, ito ay constant, as in constant na yung total ng mga angles dito sa triangle ay 180 degrees. So, meron na tayong 90 degrees. So, ang natitira na lang ay 90 degrees. I-minus mo pa yung isang angle na yan, which is 45. Ang natitira ay 45 degrees. So, therefore, yung isa ay 45 degrees. Now, dito naman tayo sa given na yung area daw nito ay 18 yung area. No need na nating i-memorize yung mismong area sa triangle. Ano ba yung area sa triangle? A times B over 2 or divided by 2. So, bali ito yung A, B, tapos yung slant na yan yung letter C natin. So, i-multiply lang natin yung height at yung base. I-divide ng 2, yan yung area sa triangle. Ngayon, what if makalimutan nyo kung paano nga ba kunin yung area sa triangle? Isipin nyo na lang, total ito ay right triangle. So, isipin nyo na lang yung ganito ba? Yung square or yung rectangle. Kung hatiin natin yan, di ba? Ang i-multiply lang natin ay yung width, yung height at yung base or yung length at width. So, ito yung i-multiply natin. So, kung i-multiply natin itong dalawang sides, that will be equal sa area nitong four-sided na, kung halimbawa ito ay rectangle or ito ay square. So, i-multiply lang natin. Kapag hatiin natin pa slant, so meron na tayong dalawang triangle. So, kung hatiin natin pa slant, therefore, yung area dito ay hatiin natin ng dalawa. Yan na yung area sa kada side, sa kada dito ito na yung isang area na ito at doon sa kabila. So, hati na siya. Therefore, yung 18, okay? Kung doon tayo sa area sa four-sided na figure, therefore, yung 18 ay pwede nating i-multiply by 2 and this is equal to 36. Yan yung kabuuan. Ngayon, yung 36 na kabuuang area sa mismong, halimbawa, square ba yan o rectangle? Now, isipin nyo sa given. Meron tayong 90 degrees, yung gilid ay parihong 45 degrees. Therefore, kapag pariho silang 45 degrees, yung magkabila, yung magkadulo na mga angles, ibig sabihin nito, square. Yan siya. Square. Kapag square, equal sides. So, kung equal sides, para makuha natin yung hypotenuse dito, dapat kunin muna natin yung height and width. So, kung equal sides, ibig sabihin yung 36 natin dito. Diba? Kasi minomultiply natin yung magkabilang sides para sa kabuuang area. Now, yung kabuuang area, minomultiply din natin yung 18 by 2. So, ngayon, kasi nga, yung isa ay, this is 18. Ito yung, wait lang ha. Para hoping na mag-gets nyo ba. Ito kasi yung given. Now, para sa kabuang four-sided, dalawang 18, kaya meron tayong 36. Now, para makuha natin yung
kada side, square root of 36. Square root of 36. Okay? So we have square root of 36. This is equal to 6. Therefore, yung kada sides ay equal to 6. So ngayon, bago natin ipagpatuloy yan, dito muna tayo ulit. Kung equal to 6, dito tayo. Kung gamitin naman natin itong formula kung paano hanapin yung area sa triangle, meron tayong area sa triangle which is 18. Now, yung A and B, yan yung hanapin natin over 2. Now, para sa A and B, ma-isolate natin to. Itong si 2, since pang-divide siya dyan, pang-multiply na yan sa kabila. So, therefore, itong 2, pang-multiply na yan, 18 times 2 equals yung A and B. Now, 18 times 2, nasagot na natin yan, which is equal to 36. Yung 36, yan na yung i-multiply yung A and B. Yung value ni A and B. Now, ngayon si A and B, since pareho yung sides, pwede nating S times S equals 36. S times S, this is S squared, so 36. Para makuha natin yung side, yung isang side na yan, square root natin yan siya. So, pwede na natin yan i-cancel because itong S squared, square root of S squared equals S na lang, so square root of 36, this is 6. Hindi pa yan yung sagot natin. Kasi yung 6 na yan, ito yung mga nasa sides. This is equal to 6. Paano hanapin yung hypotenuse? C squared equals A squared plus B squared. Kahit magkabaliktad man yung dalawa, pariho lang din. C squared, ito yung hypotenuse. Now, yung A natin ay 6, so this is 6 squared, plus yung B natin ay 6, so this is B ay 6 squared. I-keep lang natin si 6 squared. Since pareho silang 6 squared, i-keep lang natin yan. Kopyahin muna natin si C squared. Dalawang 6 squared. Paano nangyayari to? Example, C squared equals, halimbawa na lang, X squared plus, or ganito, apple squared plus apple squared. This is 2 apple squared. Pariho lang din yan siya. So, therefore, yung apple squared natin, yan yung 6 squared, 6 squared. So, dalawang 6 squared, ibig sabihin, i-multiply natin sa 2. Now, ang next na gagawin natin, dito na tayo sa i-square root natin both sides. C squared, square root of C squared, C na lang yan siya. Now, itong square root of 6 squared, i-cancel mo lang yung 2. At ang matitira ay 6. So, meron na tayong 6. At meron pang square root of 2. Therefore, ang sagot dito ay letter C. 6 square root of 2. Now, para naman sa pinaka-detalye kung paano nangyayari yan, para maintindihan nyo, regarding yung exponent na 2 na square root tapos pabaliktad yung mga cancel, yung pinaka-detalye meron yan sa ating private group. So anyway, sana naintindihan nyo. Kung hindi man, panoorin nyo na lang ulit. Thank you and God bless.